before, they have a plenty of skilled worker here, no? 3,000 small, medium, and large factory here. But right now, konti na lang, around 200 below. Marikina made shoes, once a homestay in every household. Known for its quality, some shoes even lasting long enough to be heirlooms today. But now the industry is declining. What has caused a beloved Filipino icon to fall off? To truly understand the scope of this, we need to learn more about its history. And where better place yet than the museum? My name is Noel Dax. I'm presently employed as a technical consultant for footwear. And also, I'm a professor in Pamantasan Resort na Marikina. I'm one of them who made the largest pair of shoes in the world. Way back late 60s and up to 90s, Marikina is the one who exported the shoes from different countries around the world. No? Many Filipinos want to go here because Marikina is industrialized municipality. Nagsimula ang industriya ng Marikina way back 1887 sa pangunguna ni Don Laureano Guevara, which is also known as Kapitan Moy. No? But before, gumagawa sila ng mga clog shoes o yung bakya, made of wood. Kapitan Moy is the one who introduced shoe industry inside Marikina. Bumili si Don Laureano Guevara ng isang imported na sapatos. And then, ginawa nila reverse engineering. Kinuha nila yung shape, kinuha nila yung pattern, tsaka yung design, and then saka uli binuo yung sapatos. So, doon nagsimula ang sapatos sa Marikina. With such an internationally recognized and star-studded history, what has made this flagship industry decline? Let's head over to the factory and find out. Ako si Walter Aquino, ang production manager ng Bed Shoe Shop. Maraming problema ngayon sa larangan ng sapatos, lalo na ngayon sa nangyayari sa atin, sa umihina paggawa ng sapatos sa Marikina. Local ngayon, hirap na dahil pumasok na ngayon ng mga import. Competitive yan eh. Medyo dihado kami sa mga equipment, sa mga materyales kasi kaming mga local, umaangkat sa China ng gamit. So parang, syempre, mas ahead sila. Mas nauna sila sa mga unang labas bago makarating sa atin. Nakalabas na sa kanila. Sige, sa ngayon, mahina na. Hindi kagaya noon. Sa malakas ang kita pa noon. 80s, 90s, malakas ang kita. Marami production noon. Sa ngayon, medyo mahina na. Konti production. Parang sa nakikita ko, wala nang interest sa sapatos ngayon eh. Wala nang interesado na mag-aral nitong sapatos yung mga kabataan. Wala na. Wala naman sa sapatos eh. Wala naman benepisyo dito. Hindi kagaya sa na siyempre naghangad sila ng malaki kita. Kagaya nito, pang araw-araw lang halos. Hindi sapat, kumbaga. From international competition, to the declining interest, to just the plain-out physical strain in shoemaking, what makes Marikina shoes so different that has them willing to push through all of this? Actually, pagmamalaki ko rin yung local natin. Kasi siyempre, pag gawang Marikina, hindi tayo napapahiya eh. So, matibay talaga. Kahit sa man. Kaya nga nagkakaroon tayo ng Marikina Bazaar. Ngayon, sa harap ng municipal. Actually, para yung maiangat ulit natin yung pangalan ng Marikina. Siyempre, I am proud kasi matibay, maganda. Ibig sabihin, bakit lahat ng magagandang mga naiisip mo sa sapatos na andun? Ang laging sinasabi nila, gawan Marikina, matibay. Yun ang sinasabi sa akin. Sa gawa natin, makalidad. Kaya nga lang, mahal naman. Hindi kaya sa China, medyo kahit hindi quality, mura. If there's one thing that the shoemakers are really confident in, it's the quality. Ang kailangan lang namin talaga sa ngayon, para magtuloy-tuloy kami, kailangan lang namin ng suporta na galing sa yung mga malalaking tindahan. Kasi mayroon pagbanggit ng pangalan. So ilang na kailangan namin, suporta lang sa local. But what can we do as the youth to help these businesses? Sa mga interesadong mga kabataan, sa susunod na henerasyon,
interesadong magkaroon ng matuto ng sapatos, tuloy nyo lang. Gusto nyo matuto, andito kami, handa kami sumuporta. Lahat ng magkasapatos sa Marikina, suporta namin. Kung gusto talaga nyo, willing kayong matuto ng sapatos, tuturuan namin kayo. Bilang isang Pilipino, kung naniniwala ka sa mga produktong gawa ng Pilipino, hindi lang ang sapatos, at kung bibili ka nito dahil naniniwala ka na maganda ang quality nito, mabubuhay ang industriya, hindi lang ang sapatos. Tangkilikin natin kung ano meron tayong industriya dito sa Pilipinas.